Hapon na guys, siguro mga 6 PM na ng hapon talaga yan. Sabi ko sa hipag ko, sama ako sa kanya, magsundo kay Savannah kasi panghapon, pangtanghali sa Savannah. So hapon siya umuwi galing school. Kaya ang sabi ko, sama ako. Sabi niya, ate, hindi pwede kasi nagkakape ka. Sayang yung kape. Sabi ko, walang problema, dadaling ko ang kape habang nagdadrive ka. Kaya yan nakikita nyo guys, habang nagdadrive yung hipag ko ng e-bike, nagkakape naman ako. Kaya naman kasi ako sumama para ako magbantay ng e-bike habang kinukuha niya o sinusundo niya sa Savannah dun sa school. Ika nga ng karamihan sa ating mga Pilipino, kape is life nga naman talaga. Kuya, in fairness, masarap magkape habang may nagdadrive, no? Habang nagdadrive ka sa labas, parang sightseeing ba? Sightseeing yung mga paligid habang nagkakape. Kaya lang ang problema, natatapon yung kape doon sa damit ko. Kaya naman sabi ko sa hipag ko, dahan-dahan mag-drive, ang daming lubak. Yung kape natatapon na ubos imbis na napupunta sa akin tiyan. Tapos guys, yan kasama nga pala namin si Timothy. Tingnan nyo guys. Hello guys ka. Hello guys. Hindi na kita kasama sa susunod. Hello guys. Maglayo kiss ka. Ano mahal? Mahal kita. Hello guys daw, pero parang napipilitan naman tong batang to. May times talaga na gustong gusto niya mag-video kami, may times na ayaw niya, at may times na napakasungit niya. Ganun talaga yung mga kabataan ngayon, no? Ang daling magbago ng mga mood. Ayan na guys, naubos ko rin ng aking kape, kaya yan inilagay ko muna sa basket niya sa harapan ng e-bike namin dahil hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Bahala na siya, kung mahuhulog man siya o mabasag, at least wala ng kape, diba? Yan na nga guys, habang inaantay namin si Savannah, tingin-tingin sa paligid, ganyan, wala lang. Ayan na nga, dumating na si Savannah at eto na ang nangyari. Ano? Kiss, kiss. Huh? Kiss. O, diba? Ang sweet. Kailangan ko pang sabihin na mag-bless o kaya mag-kiss bago niya gawin. Talaga naman mga kabataan ngayon talaga kakaiba. Ayan na nga guys, hello daw sabi ni Savannah. Yan na nga, bumaba si Savannah sa isang tindahan dahil naghahanap kami ng tuyo. Nagkikrave kami sa tuyo dahil ang tagal na namin hindi kumakain. At least may nakita kami sa tindahan. Ayan na, at dun kami nakabili ng tuyo na may available. Yung anim na peraso. Dalawa po. Pahingi ako. Yan. Magkano? 20. Ay, bali 40. Pabili din ako. 60? 60 po, te. Ha? 60 pesos. Wala akong pera. Puro anin to, te. Yan, nabili na yun. Bango eh. Tagal na namin din nagtuyo eh. Salamat, te. O, diba? Kahit tuyo, napakamahal na rin. Alam nyo ba, guys, dati ang tuyo ay 2 or 3 lang bawat isa, pero ngayon, 6, 20 na. O, diba? Magkano pumapatak kayo na magkwenta dahil napakahina ko sa math? Pagdating sa bahay, agad-agad kong pinaluto kay mama ang tuyo. Sabi ko, malutuin mo na agad-agad dahil nakakatakam. Alam mo, guys, yung amoy pa lang ng tuyo, naku naman, talaga matatakam ka. Kaya after ni mama magluto, ayan, naghanda na ako ng mga kakainin namin. Ayan na nga. Kita nyo guys, dahil sa amoy ng tuyo, ayan, sumalo na ang aking kapatid na si Glycel. Hindi siya nagugutom, pero napagutom siya sa amoy pa lang ng tuyo at saka sa nakikita niya kami kumakain. Habang kumakain kami ng tuyo, guys, napakasarap talaga pag salo-salo. Kaya lang hindi kami kompleto dyan dahil yung iba may mga ginagawa, yung iba wala dyan. Si Papa wala dyan dahil nandun siya sa mga kapatid niya madalas. Kaya kami na lang ang kumakain minsan. Lalo na masarap kumain ng tuyo kapag umuulan. Nagkataong hindi naman umuulan dyan. Mas masarap naman kumain ng tuyo lalo na kapag yung mga paa natin nakataas yung isang paa natin. Di ba gano'n tayo mga Pilipino? Nagkakamay, tapos nakataas yung isang paa, tapos habang nagchichikahan o maritesan. Naku, nabubulol na talaga siya ako. Hindi ko alam o hindi ko namamalayan nakakailang kanin na ako dyan. Basta ako, sarap na sarap. Parang ang feeling ko, gusto pa ng bunganga ko pero busog na yung tiyan ko. Ganyan talaga, di ba?